Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Morning! Pasko! Alam, pagod na pagod yung iba. Ano kaya kinakaguran? Kaliwat ka ng party-parties mo ba? Anyway, praise God and thank God. We're here right now. We choose to worship the Lord. Amen? Amen. Start. Pag ganito po talaga ang mga kapaskuhan, ang mga kapikan, mga kapuyatan, kapaguran. Yan po, mga KKK. Sa mga panahon ito. Anyway, kamusta po tayo? It's the, parang December 15. So, anong sabi ng SM na countdown? Ilang days to go before Christmas? 10 days. 5th, no? Bilis po ng panahon. Kailan lang. Ngayon, in how many days, patapos na po ang 2024. So, it's another year. But anyway po, before po tayo, refocus na po natin ang puso't isipan sa presensya po ng Panginoon. Lord, we're just so grateful. We're just so thankful for this very day, Father God, Lord, na tunay nga po, Panginoon, walang pumigit sa amin para pumunta sa lugar nito. Some of us were invited, Father God, Lord. But thank you, Father God, that it is already a great blessing, Father God, Lord, to be able to worship you, Father God, Lord, in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lamang po, Panginoon po, O Diyos, sa inyong mensahe para sa bawat sa amin. I know, ako po ang mag-share, pero alam ko din po, Panginoon, na ako pa ang ulan ninyo kakaudahin, O Diyos, sa amin ba sa inyong mensahe sa umaga. And we pray, Father God, Lord, na sa paglabas po namin sa lugar nito, O Diyos, aming Ama, maging tama po, Panginoon, ang tulog namin sa inyong mensahe sa umaga nito, O Diyos, aming Ama, naman. May apply po namin ito sa aming mga pamumuhay at ipasa po namin ito sa mga susunod namin generasyon. Na kayo lamang po ang patuloy, O Diyos, sa aming Ama, ang papulihan sa aming buhay. Panginoon, patuloy buksan niyo po ang aming mga puso at isipan at pangusap po kayo sa mga puso at sa amin. Give back all the glory and all the thanksgiving and praises to your great and mighty name. Amen. Amen. That's what we're going to discuss right now. Kasi pansin niyo po, no? Pagpasok ng Disyembre, nag-iiba po talaga ang mundo. Yung traffic po, kitang-kita niyo yung difference before December at pagpasok po ng December. At last Sunday po, pag-uwi ko, kasi pag-uwi po namin from here, ang una namin tinatapakan na yung SM Funko. Wow! Talagang daming tao. Parang, kasi every Sunday naman po, or every now and then, pupunta po ako ng SM Funko, no? Yun ang pinakamalapit na SM sa amin, no choice. Tinatamad na po ako pumunta dito dahil. So basically, I have an idea po kung gaano kadami yung tao. Pero nagulat ako, so chinik ako agad sa atin. Ay, grabe ate, yung tao ngayon sa SM. Nasa labas pa lang po ako ng SM, nang kaya pumasok. Anyway po, yun po yung mga, di ba napapansin natin, daming tao sa malls, and most especially po yan, pagdating na 15. Kasi nare-release na yung mga bonus, andyan yung mga sweldo. So, takbuhan na lahat sa mall para mamili na pang-regalo, yung iba pong mag-Christmas party, bagong damit. Di ba? Nagkakagulo po lahat sa mall. Grabe yung mga pila sa mga gift wrapping. Grabe po ang pila sa supermarket, especially the 24, I think 23, 24. Yan ang matitinding pilahan po sa supermarket. And then, the 24th in the morning po, ang tindi po sa palengke. So, totoo po yung sinasabi ko, di ba? Lahat kayo na-experience yan. At syempre po, dahil kaliwat kanan ng mga Christmas party at sa mga katrapikan, ang hirap nireklamo po minsan ng ito po, actually, ang eksena natin taon-taon, every Christmas season. Nagkaroon lang po ng changes, ng katahimikan or less kaguluhan during the pandemic, no? Kasi ang higpit, bawal magkita-kita yung marami, diba? Pamilya lang. So, nagkaroon na tayo ng kakaibang Christmas experience year 2020 and year 2021. Kasi pag 2022, back to normal na po eh. Wala na ngayon pa-normal na po ang December natin. Pero, I was studying ko kagabi. Sabi ko, inisip ko, parang ganito din yung eksena. If you know the story po ng birth of our
Lord Jesus Christ. Diba, ganito rin po yung eksena eh. Parang ang gulo-gulo po sa Bethlehem because, mga kids, alam niyo bakit magulo sa Bethlehem nung pinanganak si Jesus? Because there was a census po. May census po. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7. Reviewin lang po natin. Kayo iba na kalimutan. Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cerinio, ang gobernador ng Syria. May Syria pa po kayo, no? And sila ang latest sa news na napa-oust po nilang kanilang dictator president. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Patala? Papala. Hindi ko pa alam. Bahala na po kayo. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose or si Joseph ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tayo. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ng Maria. Verse 7 po, isinilang niya ang kanyang panganay ng isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay pamilya. So parang, to make the long story short po, no? Wala silang makuhang papel. Kasi ganun po katignian dami ng taong pumunta para sa census po. Ganun po pala ang census nung panahon ni census. Ano census? Tama ba? Sa time nila, sila yung babalik sa bayan nila. Kasi ngayon po ang ginagawa tayo pinupuntahan, diba, sa mga bahay. Para malayo na nakatira dyan. Daming tanong ko, yung iba napaka-personal. Parang, kailangan ba yun? Parang gaganon ka. Parang ayaw mo ibigay yung information. So, yun po ang nangyari. So, same po, no? Sa panahon natin ngayon. That time, sobrang busy po ang mga tao na hindi nila napansin, ipinanganak na po ang Savior nila. We're so busy with a lot of things po na wala po yung focus nila sa pangako sa kanilang Panginoon that the Savior will be born. At sa sobrang busy po ng tao sa panahon ng Kapaskuhan. Sa ngayon po, no, ang pinaka-nakakalungkot po, bato-bato sa langit ng tamaan magpagalit kasi ako din po tinamaan ng pinag-aaral ko to. Ang mga kinakabisihan po natin sa mga panahon ito ay mga bagay po ng mundo. Mamimili ng regalo, bagong damit, mga panghanda, yun po yung kinakabisihan ng utak natin. Which is nangyayari din po sa akin kasi every Christmas po sa amin po yung family gathering. So ako po yung assigned doon, mag-imbita ng mga relatives, mag-set up po ng mga pagkain. So sabi ko, ako din to. Nakalimutan po natin na sino po talaga yung pinaka-focus natin or dapat i-celebrate, dapat bigyan parangal sa mga panahon ito. Parang quote na lang po kanina meron din akong part nun kanina sa umpisa, na parang linya na lang natin na sinasabi sa iba na Jesus is the reason for the season. Salita lang siya, quote lang siya. Pero sa katotohanan po, hindi ko totoo sa buhay natin pagdating ng Pasko. Pasensya na po, pero yun po yung pinaalala sa akin ng Lord, share ko lang din po sa inyo. We are so busy po, sabi nga po nung isang nag-comment, we are so busy buying gifts for people. Kagaya ko po, may listahan pa tayo kung sino yung mga bibilihan ng regalo kasi ayaw natin may makalimutan tayo. But we always forget the number one spot po. I'm sure wala po sa number one listahan ninyo ang pangalan, Jesus. Sa mga bibigay nyo na regalo sa Pasko ito or sa mga nagdakas. When I was, nung narinig ko po yun sa isang author, ako po yung unang parang nalungkot, natipid, medyo naiyak po ako, nahiya, dahil sabi ko, Lord, ako din to
December po na siguro nag-start ako mamigay ng Christmas gift nung nagtatrabaho ko, which is like 21. So, how many years na po? And when I look back po, kasi nag-lista din talaga ako, iba nasa cellphone ko pa. Ano, Lord? Wala ka nga sa listahan ko. And right there and then, sabi ko, Lord, sorry. And sabi ko, this is a good reminder for us, even for me po. Hindi ko po naisip na biglang i-remind ako ni Lord sa ganung aspeto ng Pasko. Sabi ko nga kay Shem, and kanina ko sa iba sa inyo, siguro before December pa lang, since alam ko naman na may guest speaker tayo, more or less may idea po ako kung anong share ko sa inyo pagdating na ganito kami. Because it's Christmas season, let's talk about Christmas. Pero sobrang nagulat ko kagabi when the Lord dealt with me yung ganun po. So, sabi ko nga, Lord, no, sorry kasi sa tanang buhay kong pamimigay ng Christmas gift, wala nga po kayo sa number 1 list ko. Sa ngayon po, nasa number 1 list ko, tingnan ko. Yung ate ko, syempre. Pero kasi ito, sige Lord, napapray mo talaga ako. Yun po. So, sana po na, palaisipan din po ito sa atin this Christmas. Yung, magkaroon tayo ng kakaibang celebration, not the usual. Sometimes po, no, it gets too tiring na yun at yun na lang. Pag Pasko, bibili, alam mo yun, I hope we can pray something na may bago po sa celebration natin. And kasi po, minsan talaga sa kabisihan, sa kagaya ng nakalimutan ko talagang batiin ng Panginoon sa panahon ng buhay. So sana po, sa araw ng Pasko, unang-una natin babatiin at isipin ang Panginoon Jesus. Yun po yung sinasabi, priority pa rin po natin siya. Even, kasi parang sinasabi po natin palagi pag Pasko para sa mga bago. For me po, maliit. Ang Pasko po si Jesus. Dapat ma-explain natin sa mga bata kung ano po talaga ang pag-celebrate ng Pasko. Beyond the gifts, beyond yung mga bago lang. It's fine po kasi it's signs of blessings for us. Pero sana po tama kaagad ang puso ng mga bata. Hindi po commercialized na nag-i-expect na regalo po ang Pasko. Yan po. Anyway po, balik po tayo. So, yun po yung tanong ko sa inyo. At sana, mapag-buray-burayan natin as Christmas Day comes na, Lord, ano kaya ang magandang gift na pwede kong ibigay or i-offer sa inyo? So, syempre, ang tanong po ng bata or ng kabataan or iba sa atin, pwede ko bang bigyan ng Christmas gift si Lord? Paano? Hindi ko naman siya literally maabutan po ng ano. Sa akin po ito, personal ko lang po ito, hindi ko binis sa ibang tao. I can be wrong, pero personally po, as I was studying kagabi, sabi ko, pwede po natin pag-alayin ng regalo ng Panginoon. Paano po? For me po, no, it's really taking time po this Christmas. In the midst po ng kaguluhan ng mga tao, in the midst po ng kabisihan ng lahat, especially po mga nanay, isiyan. But I hope we will have that quiet time with the Lord. I don't know, maybe on the 25th time po to have that quiet time with the Lord. Kausapin po natin ang Lord, tanungin po natin siya, Lord, ano pong gusto niyo gift na may ibibigay ko sa inyo? So you might be wondering, so ano kaya, paano malalaman, magsasalita ba si Lord? Let's open our Bibles. Saan po natin yung Bible natin? That's the most pinakakompletong libro. At dyan lang po natin makukuha lahat po ng kailangan natin sa buhay natin. Bata, middle age, hanggang pagtanda mo. Ano man sitwasyon ng buhay mo, nandiyan po ang kasagutan sa Bible. As I have always said po, wag lang po natin buksan ng Bible. Mas nagbasa, tinake down notes pa. But you know, yung talaga po, i-ask natin ang Panginoon na kausapin tayo. Bigyan tayo ng instruction sa pagbabasa nito. And let's ask the Holy Spirit po na mangusap po sa atin at i-reveal po sa atin kung ano po ang gusto niya ang pamasko na galing sa atin.
Sabi po ni Charles Stanley, Christmas celebrates the culmination of the three most important events in history. The birth of Jesus, His crucifixion, and His resurrection, without which our sins would make us unacceptable to God. Kagaya po na na-share last Sunday po ni Pastor Nitz, from cross to crucifixion. Amazingly po, that's the story of Christmas. And nung nabasa ko po ito, no? Kasi parang tayo po naka-ano lang yung mindset natin pag Christmas, pinanganak ng Panginoong Jesus. But hindi po natin na-realize, no? Tatlong important history po pala ang nakapaloob po sa Pasko. Hindi lang ang kanyang kapanganakan, His crucifixion and His resurrection po na hindi po. Christmas, sinabi po dito, is a celebration. And we all agree to that po, di ba? It's celebration time po pag Pasko, di ba? Talagang kumukunti-kunti ka. Yun po ang eksena. The malls are so lively, even our houses po are well decorated. So it's really a celebration. At sabi nga po ng Oxford Dictionary, a celebration is a special event that people organize to celebrate something. So special po siyang event na ino-organize. Kaya napakahalaga po na celebration. The word celebration comes from the Latin word, I don't know po kung paano nito basahin, celebration, o celebration, pa rin po kasi ang spelling, which means po sa Latin, large gathering or a festival. So alam po natin pag festival, sobrang laki po siyang celebration. Pero ang tanong po sa atin, bakit nga ba natin dapat i-celebrate, kagaya po ng kanta natin kanina, with joy, with excitement po, ang panahon ng Pasko. Ano yung mga sa joy? Diba? Sana pa naiintindihan natin pag kinakanta natin yan. No? Hindi lang siya basta Christmas. Actually, yung iba nga Christmas carols lang sa kanila. Pero the lyrics was very meaningful po. If you're a Christian, talagang ninam natin po yung lyrics na. Totoo-totoo po dapat. There's joy po in our hearts. So, we celebrate Christmas. Not because po na ang dami natin handa, nasarap yung handa natin, or ang dami natin natanggap na gift. Hindi po yun yung dahilan kung ba't tayo masaya pag Pasko. The number one reason why, as a Christian po, dapat masaya tayo na nagsiselebrate ng Pasko is because first, a Savior was born. Matthew chapter 1 verse 21, sabi po dito, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Knowing that po, hindi po ba kayo magaganap mag-celebrate ng Pasko? Kasi ito yung panahon na ipinanganak, that person will save you from their sins. Wala ho makakapag-save sa atin, kundi ang Panginoon Jesus na. And thank God po, na ipinanganak siya. Diba? Yes. See, umiiba na po yung perspective natin dapat, diba? Na i-celebrate. Kumbaga, ito na yung dahilan, ba't ako masaya pag Pasko? Kasi naalala ko, ipinanganak ang Panginoon Jesus. Kasi siya ang nag-save sa atin from all these sins. Amen? Wala, kasi totoo po no, kahit anong mong gawin natin, walang tao, wala tayong magagawa para masave tayo sa mga kasalanan. It's only through Jesus Christ. Kahit sino yaman, kahit sino powerful po dyan, hindi po na masasave yung sarili sa mga kasalanan. Kaya pare-pares po tayo, mayaman mahirap. Isa lang po makapag-save sa atin, and that is Jesus. Sabi po sa Titus chapter 3, verses 4 to 5, but when God, our Savior, revealed His kindness and love, He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. I hope po, bilang mga mananampalataya, sobrang karado po sa atin, especially the young people, no?
na hindi po sa mabubuting gawa tayo masisira. It is only through the mercy and grace of the Lord Jesus Christ po sa bawat isa sa atin. At pag naiintindihan po natin ang grasya at habag ng Panginoon sa pagsahin, mahahambol ka po talaga. Kaya kung po naiintindihan po yung humility po ng mga tao, grabe yung kasalanan, pero when they accepted the Lord as their Savior, grabe po yung humility nila. Yun po din yung isa sa kasama sa pagbabago sa atin. Nahambol ho tayo dahil naiintindihan natin na talagang lahat ay dahil sa Panginoon. Hindi po dahil sa atin. Amen? Anyway po, the second, bilis ko po na second na, yun lang po yun, dalawa lang po kasi yun eh. The second reason why we should be joyful in celebrating the Christmas. It's because God is with us. Sabi po sa Matthew chapter 1 verse 23, "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. Ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. So, di ba po, kung hindi pinanganak ang Panginoon, hindi mo masasabi na sinasamahan ka ng Diyos sa daily journey mo po ng inyong pananampalataya. Yun lang po di ba? Those two things, pag naiintindihan mo po yun, it is more than enough reason to really celebrate, to really be joyful, to really be glad. Masaya ka talaga pag Pasko. Kasi yun po yun naiintindihan mo na that your Savior was born and that He will be with you po sa bawat journey ng buhay. Sabi po dito, hindi porket wala kayong handa, wala kayong bagong damit, walang regalo, o hindi makaka-attend sa mga party, mga gathering, hindi na kayo magiging masaya ngayong Pasko. You know, kami po, may time din sa buhay namin as a family that we have to go through po a financial difficulty. Talagang hirap po, no? But then again, I always remember, masaya pa rin po kami pag Pasko. Hindi dahil sa nga po, wala kami pagkain na. Tapos talagang sad-sad po financial po. Kabataan ko po yun, parang elementary po. Pero never kong naalala na naging sad po kami pag Pasko. Kahit alam mo, hirap kayo. And I hope ganun din po tayo, especially na that we are Christian. Kasi po, no, yung katotohanan ko na talaga palaging panahon na pag Pasko talaga umaapo ang pagpapala. May mga daraanan po talaga tayo sa buhay natin. Minsan, hindi po same sa Pasko. Diba? Minsan po talaga may ganun. But I hope we will always remember, hindi po yun ang dahilan para maging masaya tayo. Wala tayong decoration, wala tayong mga kumukuti-kuti sa bahay. Kami nga po very aming decoration. Ito po, I have also shared po this before. I'd like to remind everyone, most especially for me, because lahat naman po tayo ay somebody po ay namatay sa atin. This year, I always remember this po, kasi kinorek po ako ng Panginoon dito. The first Christmas po, na hindi kami kasama yung tatay ko. My father died June. Di ba nga po panahon na, no? for December to pa. So 6 months na when my father passed away. But come December that year, talagang nasabi ko po talaga na I don't feel like celebrating Christmas. Kasi nasabi ko po yun, totoo po yun, yun talaga yung nararamdaman ko at that time. Sobrang lungkot. That's the first time ko may mawala sa akin, sa pamilya ko na sobrang close. Diba? So, pero thank God po, no? So after that Christmas, I think in the coming months, and especially the next year po, nakorek po ako ng Panginoon. And I'm so thankful to the Lord, no? Nung kinorek niya ako nung hindi naman ang tatay ko ang dahilan kung ba't kami magsiselebrate ng Pasko. And I should be thankful pa nga kasi sure ako na na-save naman yung papa ko. So, kasama siya ni Lord, di ba? Sabi ko, ano? So, hiya kay Lord, nung na-realize ko po yun na,
magbabago na po yung perspective ko. Pagka next Christmas, alam mo, okay na ako. Celebrate na. Nawala na yung I don't feel like celebrating Christmas. Pero po, come 2022, medyo chinek ako ni Lord. Totoo ba? Na hindi nga circumstansya, hindi nga, talaga, ako ba talaga pag Pasko ang focus mo? Kasi because, everybody knows, December 18, 2022, my mother passed away. O, di ba? Ilang araw na lang papasko. Ay, patay kami. Pero, parang ganun po yung expression ko naman. Pero sabi ko, pinas talaga ako, Lord. Kung totoo pa itong sinasabi ko, hindi, Lord, pag Pasko, ikaw, di ba? So, yun. So, syempre, nalibig naman po before Christmas. Sinabot ko talaga, praise God. Kasi nga naman, parang, sobra naman kayo kawawa Christmas season eh. So, anyway po, doon po, so nalibig siya 22 eh. Hindi ko po alam why, pero remember ko lang po na napakasaya yung Christmas celebration namin na pagka 25. Sabi ko, I think people who will see us right now will find us weird. Baka nasaya-saya natin pagka 25, kalilitig lang yung nanay natin, napatay lang yan. But, pero siguro po yun kasi yung understanding mo, this is your birthday. Nasa iyo naman yung nanay ko. So, magsi-celebrate kami. Magpapasalamat kami actually because we have a lot of reasons to thank the Lord. Kaya nag-celebrate po kami sa sobrang celebration ko na nag-connection ng brother-in-law ko na kaabog-abog. Ang celebration po namin 25, 23 ata kami nag-ikot sa San Jose para may maghanap pa na mag-accommodate sa amin. Kasi yun gusto ng brother-in-law ko. Para maging masaya daw. Kasi ganun ang mga celebration sa probinsya po, di ba? Yung mga lechons. Nahirapan kami ubusin pagkatapos. Pinamigay na lang po sa mga kapitbahay. So, kaya po, di ba, hindi ko excuse na hindi natin makasama na yung Pasko that someone, especially po pag nasa Panginoon na siya, we should celebrate. And I think those people na nauna lang po sa atin sa piling ng Lord, yun din po ang gusto. Magkaroon po tayo ng joy talaga in celebrating the Christmas. Of course, hindi ko naman po inaalis na maalala niyo po at medyo masisenti-senti. It's fine po, but at least we have a tamang understanding po na this Christmas is your day. So I will worship you, I will thank you, and I will be glad and joyful in celebrating because this is for you. This day is for you. Amen po. Sabi po kasi diba sa Ecclesiastes, alam po natin lahat to na for everything there is a season and a time naman po talaga, diba? Sabi po lahat doon yung mga time. And sabi niya po sa verse 4, there's a time to cry and a time to laugh, a time to grieve, and a time to dance. So, may kanya-kanyang panahon po yan. Ang Pasko po ay panahon ng pagsiselebrate po with joyful hearts. Amen? Kaya po sabi ko po kanina, nung natapos ko pong pag-aralan, very short po, no? But I want a short message para po mag-retain po sa inyo. Kaya pag bumatan tayo, meron pong malilitong sa atin. Paglabas natin, our own, kaya apply natin, at the same time, kung papasa po natin sa mga anak natin. So, yun po, kagabi, no, as I close po siya, nag-pray po ako, ay ko, Lord, I really pray that this Christmas would be different from each family represented po dito sa church natin. Na tayo po, bilang mananampalataya, mga magulang, na maintindihan natin. Let's tawirin na po natin yung commercialized concept na kahit po kaya natin, no, we have to refocus po na huwag tayo maging commercial, huwag tayo maging kagaya ng mundo na papakapagod po na. Okay naman po yun, basta huwag lang po tayo mapagod na, kasi alam po natin yan yung pakapagod lang tayo na pakapagod. Tapos pagka 25, some of us are complaining na, pagod ako yan. Alam mo yun, sana po pag 25, ano pa rin yung joy? Kasi tama yung puso natin sa pag-celebrate po ng Pasko. And let's not forget po na ma-share
ang pagmamahal po ng Panginoon ngayong Pasko. Most especially po for those people that we are praying na masave. I think this is the perfect time po talaga na abutin sila. I don't know how po, but the Lord will give you wisdom beyond sharing po the gifts, but to share po the gospel po sa kanila, sa kapitbahay, and most importantly po, sa mismo kamag-anak natin, kasama natin sa bahay, katrabaho natin. I pray po na sa Christmas celebration nito, ang bawat pamilya po will never forget, first and foremost, to greet the Lord and say a prayer po. Minsan po, pag may mga celebration na paano focus tayo sa games, sa kainan, may kakagod sa gano'n. But we never pause for a while po and pray and truly worship the Lord. Try nyo po ngayon sa mga celebration nila sa Panginoon. Have that time po before magkainan, before magkagulo sa gift giving, before sa mga palaro po. Si Lord po muna, pray po muna kayo. Pasalamat po kayo. And you'll see how the Lord will move in your family. Kasi po, di ba, katulad po na nabasa natin sa Bible, the wise men, or the magi, di po three kings. The wise men po ang tamang term po sa kanila. Even the wise men, the shepherd, and the angels po, they worship the Lord during Christmas. Ano po po nasabi yun? Sabi po sa Matthew chapter 2, verses 1 to 2. And then we'll jump up to verse 11. Sabi po dito, Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." And then jump po tayo sa verse 11. Sabi ko dito, tuloy po yung sa mga wise men. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And then let's go to Luke chapter 2, verses 8 to 14. Medyo mahaba po. Ito po yung mga shepherds and the angels po. The night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth, lying in a manger." Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." And jump po tayo sa verse 20. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Kung ang mga wise men po, and even the angels, worship the Lord po, nung pinanganak siya. How much more po tayo? Yun po yung gusto ko sana natin. To worship the Lord this Christmas time. Gawa po, huwag po natin makalimutan. Sabi po dito, we hope and pray that we don't go through this season, this whole December, this whole Christmas season, without Jesus. Without knowing Him, without accepting Him as your Savior. Because without Jesus po sa mga buhay natin, we will not have that true joy and
and contentment po sa buhay. Mapapagod at mapapagod lamang po tayo sa buhay natin. Sa mga preparasyon, sa mga pamilya, sa mga kasayahan. Mapapagod lang po tayo kung hindi po natin kasama ang Panginoon this Christmas season. Kung hindi po kasama ng pamilya natin, kung hindi po siya ang sentro ng celebration natin. And maybe po, the greatest gift po that you or some of our family members that they will receive this Christmas is knowing the Lord Jesus Christ. And maybe kayo po, ako, tayo, gagamitin ng Panginoon para ihatid po ang good news sa Kanya. Kung po, pag-pray po natin, hindi po tayo sinave ng Panginoon para tayo lang po nasave. Para tayo lang po nilaranasan that blessed life. But we have to have the heart po from other, most especially po mga kamag-anak natin na alam natin wala pa sila sa buhay. So I hope po, no, isa po sa mga maging prayer natin this Christmas season. Amen po? Yes. So, ang tanong po, may joy po ba kayo ngayong Pasko? Yes. Kanina po, yung mga itsura nyo po na, ayaw mo, nakasmile na kayo. And I hope that smile, that joy po, no? Pagtuloy-tuloy po, nung matapos yung Pasko. O, kumusta yun po kayo? Kumusta po? May joy pa po ba? Makatanggap kayo ng message. Amen? So, let's rise up once again po. Let us worship the Lord po. Pasalamatan po natin ang Panginoon for the very short message po. Alam ko po, very short ang message. But meaningful po. Kahit ako po talaga. Parang ngayon ko lang din po siya na-realize po. Thank you, Lord. It's a great blessing, it's a great gift po for all of us to be reminded po kung bakit kailangan masaya po tayo sa celebration natin ng Pasko. Because we have a beautiful Savior. Hallelujah. And right now po, as we worship the Lord, by offering Him songs of worship, naging panahon din po ito para pasiyasan din po tayo patuloy sa Panginoon as we prepare our hearts and our minds for the Holy Communion. Salamat po, Diyos, aming Ama. Purihin ka, Panginoon, aming Ama. Thank you, Lord Jesus. That very short message, Lord God. And we pray, Father God, Lord, na tunay na ako, kayo po ang magpaintindi sa amin kung paano po namin tamang isa-celebrate ang Pasko nito. Ayon po sa kalooban ninyo, sa mga buhay namin, sa mga pamilya namin. May we never forget, Father God, Lord, that it is your day, it is your birthday, O Lord God. And whatever the circumstances we are in, kayo po, O Diyos, ang dahilan ng aming selebrasyon. Nawa ang mga focus namin, Lord, ay may tama at may focus po sa inyo. Sa batang pinanganak, sa sabsaban, sinamba ng mga antas, ng mga shepherds, and even the angels worship. So how can we not worship you, God, when you are the very reason why we have this gift of salvation, the greatest gift that we can ever receive, O God, in our lifetime? Salamat po kayo. At nawa, O Diyos, gamitin niyo po bawat isa sa akin upang may bahagi po sa lahat ng mga kamag-anakan, kakilala, kaibigan, na alam namin, O Diyos, kailangan po kayo sa kanilang mga buhay. Na may experience din po nila how beautiful you are, O Lord. Salamat po.
All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Once again, let's sing the song, worshipfully of the Lord. You are a beautiful Savior, O Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus. Amen. Salamat po Diyos. Amen. Sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng provisyon sa bawat isa. Not only, Lord, the financial provision, but the protection. Yes, Lord, sometimes nagkakasakit. But we thank you, Lord, for the healing, mga pagbabalik po ng mga kalakasan. We thank you, Lord God, that every Sunday, Lord, napapakinggan po namin ang inyong instruction sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi pa po kayo tapos sa pag-aayos sa mga buhay, sa mga puso ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi po kayo napapagod sa pagmamahal ninyo, sa pagpapala ninyo, sa habag ninyo sa bawat isa sa amin. At salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na inyong pinahilang sa bawat isa sa amin. It is our prayer, Lord, that you will use our lives, Father, ng tama, ng ayon po, Panginoon, sa inyong instruction sa amin. Ng ayon po, Panginoon, sa inyong plano sa bawat isa sa amin. Ng ayon po sa inyong kalooban sa bawat isa sa amin. Lord, tanggapin niyo po ang aming mga pag-ahalong sa inyo. Hindi po dahil sa nag-expect kami na pagpapalain po kami, Panginoon. But Lord, we do this because we want to worship you. We want to honor you in our lives. We want to
Hindi niyo po kami pinagkulang. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. And Lord, as we sa aming mga pag-uwi po, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, patuloy po ang aming panalangin, O Diyos, ng inyong pagbabalot, ng inyong proteksyon, ng inyong banal na dugo, O Diyos, aming Ama, sa bawat isa sa amin, sa bawat mga sasakyan namin. Makarating po ang bawat isa sa amin safely, Father God, Lord, sa aming mga tahanan. And Lord, sa mga estudyante namin, may mga exam pa po sa mga darating na araw, mga pag-aaral. Samahan niyo po sila ng inyong wisdom, kasipagan po sa pag-aaral ng may tamang pong motibo, and that is to glorify you in their lives. And Lord, sa mga kabisihan po ng mga nanay, mga nagpe-prepare po for this Christmas, Lord God, we pray, Father God, for the strength that is coming from you. At nawawag po namin makalimutan na sa kabisihan po ngayong Pasko, unahin kayo palagi sa bawat araw o Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa Pasko po. Salamat po sa kaligayahan. In spite, Lord, we are missing some people. But Lord, alam namin, kayo po naglalagay ng joy sa aming puso. That's why we can continue to worship you, to honor you, to glorify you in our lives. Ito po ang